Amen. Praise the Lord. Okay. Good morning. Philippians chapter 1 verse 21. Philippians chapter 1 verse 21 begin. For to me to live is Christ and to die is gain. For to me to live is Christ and to die is gain. Let's pray. Our loving Father in heaven, Lord, thank you for this day. Forgive our sins, as we to respect, help me as I teach thy word. Mabot po ang spiritual needs na dito sa mga sa online, dahil po mapala sa bawat isa. Dito the Spirit, help us, help me, in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Ang title ngayon ay A Fulfilled Life Journey in Christ. A Fulfilled Life in Fulfilled Life Journey in Christ. So ito alam natin si Apostol Pablo bilang believers ni Lord Jesus ay hindi madali ang kanyang journey. Of course, before naman siya naging before siya nakakilala sa Panginoon, ang kanyang pangalan muna ay si Saul. Si Saul, no? Siyempre siya ay sa tribe ni Benjamin. At sa tribe ni Benjamin, yung first king ay si King Saul. Siyempre yung mga ninuno niya si King Saul. So, malamang pinangalan yun kay Saul, Saul of Tarsus. Kaya ganun. At siya ay lawyer siya. At ang kanyang teacher ay si Gamaliel. Si Gamaliel ay member of Sanhedrin. Yung Sanhedrin, yung sa government ng Israel ay 71 yun lahat sila. 71 sila compose sa Sanhedrin. Yung one doon, yung pinaka-pinuno, leader, yun ay chief high priest. So si Gamaliel isa doon sa member ng Sanhedrin. Pero sa Pilipinas, ang nagapanguna sa ito ay tatlo, executive, yung sa Malacanang, yung judiciary, yung sa Chief Justice, Judiciary Department, ay yung pangatlo ay yung sa legislative. Ito yung mga sa upper Senate, senator, 24 senator, at sa lower chamber, mga congressman. Mga siguro yan sila, more or less 300 so congressman. So, 3 branches of government, judiciary, legislative, at executive. Itong kay Marcos, President Marcos, executive, Vice President Sara. So, yan sila. Tatlo, no? 3 branches of government, Philippines. Pero sa Israel, isa lang, unilateral. So, 70 sila na mga 70 pang 71 sa pinaka-leader. Leader nila, chief priest, pare. Pero pare, yun ako na. Pudyo bukong yun pa, hindi yung pare na katoliko. So, ano naman katoliko that time. Pudyo yun, may asawa yun. Si chief priest. Naging chief priest sa time ni Lord Jesus, si Cayapas o si Anas, di ba? So yun, si Saul na naging Paul later on, ang trabaho niya, lawyer siya. And then, lawyer siya rin ay member ng sekta na Parisiyo. Pag Parisiyo ka, niniwala ka na muling mabuhay ang mga patay. Ang Sadducees, hindi niniwala sa resurrection. So si Pablo o si Saul, na member siya ng Parisiyo na sekta. Ito yung Parisiyo na ito na religious na Judaism, religious battles. Dalawa na kasi ang religion noon. Judaism, itong sa mga Hudyo, na they believe in one God. One God. Siyempre, yung si Yahweh, Jehovah, si Elohim, God of Israel. Pero yung paganism naman, they believe in many gods. Ito yung paniwala ng mga Roman emperor o ng mga hindi, mga Hudyo. Niwala sila sa mga Diyos, yung mga kalikasan, mga creation, mga ninuno. Siyempre creation, sama yung araw, sun, moon, stars, even the animals, even the mga tanim, mga punong kahoy, mga century old, gusto mo mga 100 years old na mga kahoy. Ay paano yun nila ng part of their gods. Yun yung pagano na tawag, pagan. Itong Pilipinas that time ay siyempre pagan nation na ito. So hindi lang pagan nation, siyempre yung Israel
Judaism sila. So yun lang that time yung paniwala. So si Paul bilang member ng Judaism at sa sikta siya ng Pariseo o Parisi. Okay? Kaya meron siyang mga sulat na galing sa chief priest or sino mga pari na mga leader na kung sino ang maulihan niya na follower ni Jesus Christ, yung tawa na this way ay kanyang pagupit, saktan, ibilanggo, or ipapatay. Kasama na doon si Stephen na binato nila hanggang sa mapatay. At si Saul noon, yang bata pa siya, at siya ang nagabantay ng mga damit ng mga ng bato kay Stephen. The first martyr na believers ni Lord Jesus, si Stephen. Siyempre sa disciple, first naman namatay si James sa magitan ng tabak na pinatay ni King Herod. Si Stephen naman, first martyr na pinatay ng mga Jewish people, siyempre majority doon. So, until such time na si Saul ay pupunta doon sa lugar na yun na kung saan may mga pagtitipon, at doon siya napunta sa may daang Damasco at napakita sa kanya ang Panginoong Hesus. At sabi sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sino kayo, Lord? At sabi ni Lord Jesus, ako si Jesus, kayong pinag-uusig. It's hard for thee to kick against the prick. Mahirap sumipa sa tulis. Kaya mismo ang nag-witness kay Saul ay si Lord Jesus. Bakit? Ay kung mag-witness ang mga disciples, apostles, si Pedro na pinakamatapang na tinagpas yung tenga ni Malco, ay sigurado ipahuli ni Paul yun. Yung sabihin ay takot yung mga apostol kasi may witness ka sa akin, o huli ka. Pero nga si Jesus Christ mismo nag-witness from heaven, napakita ang Panginoon Hesus, hindi niya mahuli. Siyempre, Panginoon naman yan. So, tapos ganito gawin mo, Saulo, pumunta ka doon sa lugar na to kay Ananias at sabihin siya kung anong gagawin mo. So siya ay niwala sa Panginoon Hesus at ginbaptize siya ni Ananias. So malaki na siya ginbaptize si Apostle Paul kasi malaki na yun ang dapat na turo na tunay. Ay yung ating nakagislan nga turo ay hindi yan tunay na turo. Pero yung iba sunod lang sa uso, no? Ano lang nakagislan pero mali yan. Walang infant baptism sa Bible. Sa Bible, ang bata lang ay i-dedicate sa Panginoon, ihandog katulad Jesus. Pero pinabaptize na pag malaki na at alam niya na yung mabuti at masama. Meron siyang tamang desisyon sa buhay. So yun, kaya hindi porque marami yung nag-practice ng ganon, ay hindi porque marami tama. Kaya tayo, ikaw lang at ang Diyos equals majority na, no? You and God equals majority na yan. Kaya, ay, dami nila. Ay, kahit madami yan, kung wala naman sa Bible, kanila practice ay wala pa rin. Kung tayo kasi ang ating faith and practice ay what the Bible says. So, ganoon, na-save na si Saul. So, ang pangalan niya naging Paul. So, ang kanyang life journey ay hindi madali. Siyempre, ang life journey niya mayroon rough road, smooth, ups and down, parang sa buhay rin natin, sa ating mga life journey. Ang ating life journey ay pwedeng, ang edad ay, kay Sister Doris, ang edad niya lang ay 54. 54, matanda na siya sa akin ng 7 months. Kasi mag-55 siya sa April 10, yung sa Compassion, sa Preacher Chabinto, no? Si Sister Doris, Padre Bernard, Mr. JJ nga, Ninong, sa dedication. So yan ang journey niya lang. Yung iba naman journey na Nanay Shirley, siyempre 77. Siyempre ang journey naman ni Methuselah at ni Methuselah 969. Si Moses 120. So iba-ibang journey. Si Paul, ang kanyang journey naman ay dito sa Bible, sabi sa 2 Corinthians, ito ang kanya, 2 Corinthians chapter 11 verse 20-27. Tingnan na yung journey niya. Imagine dati siyang lawyer tapos naging tent maker na lang ang kanyang kumbaga ay source of income na ikabubuhay. Siyempre hindi na siya maasa sa
sa mga nasira na ng gospel. So, parang ganun din. So, pastor din dapat ay kung mga membro ay siyempre wala namang source of income din. Ang pastor ay mayroong mga sideline na tawag. Pero wag lang maging mainline. Pero kung ang mga membro naman ng pastor ay professional, ay bastante man yung offering lumid na ng pastor mag-sideline. So, ganun kay considered na lang siya sa pangaral ng salita, mag-aral ng salita ng Diyos. So, are they Hebrews? So am I. Hebrew ba sila? According sabi ni Pablo, are they Israelites? So am I. Are they the seed of Abraham? So am I. So, are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more in labors, more abundant in stripes. Above measure, sa marami siyang mga hagupit, lapigo na naranasan. In prisons, more frequent, palagi siya nabibilanggo. In deeds of, marami siyang mga debt rate. Of the Jews, 5 times. Receive I 40 stripes, save 1. So 5 times siya nakatanggap ng 40 na palo. Pero yung isa ay nagmintis, ibig sabihin 39. So ibig sabihin 39 times 5 gift. Grabe yung mga palo, no? Tayo nga, wala pa nakatikim ka isang palo, no? Sa pagiging tagasunod ni Jesus. Pero si Pablo, grabe ang kanyang naranasan sa journey niya in Christ. Bugado pa ito. Christ was I beaten with rods. No, 3 beses siya pinalo ng rods. Ibig sabihin rods ay tubo. Once was I stoned, o 1 beses siya na binato. Naalala yung si Pablo ay binato. Nung binato siya, akala nila ay patay siya, kaya gindrag siya outside of the city, yung sa Acts 40:19 kaya, yun. Tapos nagkwan doon na nakarating siya sa third heaven. I know a man. Sabi niya, I know a man, 14 years ago. Ibig sabihin sa Book of Acts, nung binato siya, akala patay na, dinala siya sa labas ng bayan. So, sabi sa 2 Corinthians yata, chapter 12, namikilala akong lalaki, anyo a man, 14 years ago na nakarating siya sa third heaven. So, imagine na dito na once wala siya na binato. So, mabuti once lang, kasi kung many times na patay na, dahil marimaw. 50-50 maw. Thrice I suffered shipwreck. 3 beses siya nakaranas na lunod ang barko. A night and a day I have been in a deep. Oh, gabi at araw na siya sa deep, hindi sa lalim. Oh, sa yungib o ano man, o sa bubon. Basta sa malalim. In journeyings, palagi siya naglalakbay, open. In perils of water, o sa panganib ng tubig. In perils of robbers, sa panganib ng mga magnanakaw. Noon pa man na puso na rin pala yung mga robbery hold up. Alala niyo yung Good Samaritan na siya ay na robbery hold up yun at iniwan siya na 50-50 rin. Parang Good Samaritan tumulong sa kanya. Hindi tumulong yung scribe, yung priest, kundi yung stranger, yung Samaritan pa. Na walang dealing, good dealing. Pag sa Samaritano kada tayo, ay kinamuhian ka ng mga Hudyo. Parang dahilan na, no? So, in perils of robbers, in perils by my own countrymen, even yung kanyang kapwa, mga Hudyo, Israelite, Hebrew, ay nanganganib rin siya. In perils by the hidden, yung hidden means hininiwala sa Panginoon. In perils in the city, yung perils sa syudad. In perils sa panganib sa wilderness. Siyempre maraming mga ahas doon, cobra, mga makamandag, poisonous na mga scorpion, etc. In perils in the sea, sa dagat. In perils among false brethren. Siyempre mayroong mga kunwari Christian din daw. Parang ganito rin sa time natin. Kunwari Baptist rin o Christian man kung yung pala ay lang pala siya. Yung mang-scam lang galit. No? In perils of false brethren, in weariness and painfulness, in watching open, in hunger, nagutom na siya, and thirst, no-how, in fasting open, in cold and nakedness. Pag sa Israel kasi pag nakedness, akala natin hubot-hubad, hindi.
pag naka-boxer short lang, considered naked na rin sa kanda. Di ba si Lord Jesus napako sa cross? Ay sabi doon ay naked, pero may kwan may saplot. So ganun pala sa pag saplot, may naked na pala, may boxer short. Ating kasi ibang ating mindset. Wala pero sa kalit pala, naked na pala yung naka-boxer short lang. Hindi pa ngayon brief boxer short, naked na. Yun ang sa panang kultura ng mga Hudyo. So, nakasulat yan. Ngayon si Apostol Pablo, sinulat yung Philippians, pero Holy Spirit kanya ang nag-guide. Sabi na, Holy Spirit ang author ng Bible. Sabi sa, for the purpose came not in all time by the will of man, but holy men of God speak as they were moved by the Holy Ghost. 2 Peter 1:21. So, sinulat niya ito sa mga believers ng Lord Jesus sa Filipos o sa Philippians. At ang Filipos o Philippians na lugar ay modern day Greece na bansa. Yan. So, nakita natin dito yung si Saul ay talagang matindi ang kanyang pinagdaanan, yung journey niya sa Panginoon Kristo. Kung ilagay sa kalintingan, parang hindi pa tayo nakakasa sa kalingkingan niya, no? Na hindi pa pamagat sa experience niya at sa tayo, parang wala pa sa kalingkingan ang mga paghirap na paglilingkod niya sa Panginoon. Kaya easy lang dito tayo sa Philippines, pero mga Christian dun sa China, sa Nigeria, sa mga Afghanistan, sa Vietnam, ay mahirap. Patago sila at yun sa Iran, mga Christian doon ay patago sila kay pinapatay sila. Pero sa naman sa Philippines, hindi naman natin naranasan yung mga ganong mga bagay o banta sa atin. Okay, so si Pablo ay naligtas siya at later on siya ay naging masigasig sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya tinawag ang mga believers in Lord Jesus ay disciple, apostle, this way, later on sa Acts 11:26, and they called Christian first in Antioch. At si Saul ay high-ranking religious leader siya ng Pharisee. Yan siya. So hindi siya basta-basta. At salamat na naligtas siya sa biyaya ng Panginoon. Kaya kahit ganun pa man ang buhay niya, ay ginamit pa rin siya ng Panginoon. Para siya ang sumulat na napakaraming epistle, no? Siya ang pinakamarami. Ay John the Beloved, 3 lang ay. 1st, 2nd, 3rd John, at saka Gospel of John. Pero si Apostle Paul ay ang dami niyang nasulat na mga epistle, kung paano siya naglingkod sa Panginoon. Kaya pag Christian ka, hindi easy, especially sa mga unbeliever do leader at unsaved do mga religious leader. Kaya sila, they are religious but lost. Siyempre, practice sila ng mga ritual, pero sa buhay nila hindi naman nakikita yung pagiging tunay na tagasunod na Panginoong Hesus. Pero si Pablo, religious siya, pero nung nakilala niya ang Panginoong Hesus, talagang masigasig na siya. With the grace of God, ay naging masigasig kaya. Sabi na niya your labor, kaya maging your labor in the Lord is not in vain. Kaya maging masipag kayo sa gawain ng Panginoon, sabi ni Pablo, na maging masipag. Kaya dito, ang journey ni Paul kay Lord Jesus ay naging conviction niya na. Sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. So conviction niya na ni Pablo na ako dati parisiyo, religyoso, lawyer, pero nakilala na si Jesus, sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. So kung mabuhay ako para kay Jesus at kung mamatay, ipakinabang. So whether we live or die, we are of the Lord. Kaya parang ito yung condition sa buhay natin, nabubuhay man tayo, for me to live is Christ. Halimbawa, kung may mga condition ng piano na engineer, so nabubuhay siya ng engineer at para sa Panginoon. Si Lincoln man, kung anong gusto niya, teacher o nurse, mabubuhay siya para sa Panginoon.
sa kanyang profession. Ibig sabihin profession, gamitin sa Panginoon. For me to live is Christ, para kay Christ, sa kaluluwa. At si Jomar din, si JJ, bawat isa. Kahit hindi na tayo estudyante na, ay patuloy pa rin na mabuhay tayo para sa Panginoon. Kaya, sa akong personally, no, yung nabubuhay na lang ko, hindi lang para sa sarili ko, para sa mga anak. Kayo rin, si Esther Pen, nabubuhay siya para sa mga anak niya. Siyempre, gatid sundo. Yung kapatid, Esther Pen, hindi na maghatid. Malaki na, no? So, parang nabubuhay na ako para mag-sulwining, mag-share. Salamat sa ngayong January, at least 42 yung nabigyan ng tao ng gospel tracts. Tatlo lang yung tumanggap sa Panginoon, dalawa sana, pang-apat at pang-lima, hindi lang naka-sinners prayer. So, nabubuhay. Si mga rin, nabubuhay rin para sa mga anak niya at sa mga child development children na matuturuan. Kaya, for me to live is Christ and to die is gain. Kaya sinulat ni Apostle Paul kay yung Timothy, yung preacher, son in the faith, na I have put a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Hindi ko lang alam kung ilang taon si Apostle Paul bago namatay, kung sobra na rin siya mga 70 or hindi ko lang sure. O gano'n. Pero kung hindi lang siya pinatay ng mga kung sino pumatay, kung Roman soldier o ano, basta na pinatay siya, ay siguro mabuhay na, tagal pa ng buhay niya, kailang pinatay siya. Kaya, noong panahon, hindi madali ang tagasunod ni Jesus. Imagine, lawyer ka, tapos papatayin ka lang. So, dapat ay mayroong trial, pero wala na nung panay. Wala mga trial noon eh. Pag makakutsaba, makakampi yung religious group at saka gobyerno, ay patay na agad, no? Walang trial that time. Pero ngayon, may trial pa. Kahit nga sabing criminal yon or mali ang kanyang ginagawa, hindi mo basta-basta mapatay, ipan pa, may mga asunto pa, mayroon pang mga bista, mayroon pang trial na gagawin. Pero noong unang panahon, ay wala ng trial, pinapatay na agad yun, at hindi naman criminal si Apostle Paul. Even si Lord Jesus, hindi naman criminal. Siyempre, influence yun yung nasa that time, yung sa leader, sa religious at sa government, ay influence ni Satan. Kaya, ganun pa man, at the end of the day, ang Panginoon man, Jesucristo magtagumpay. Victory in Jesus, a fulfilled life, journey in Christ. Kaya application sa ating buhay, ay bawat isa sa atin na ligtas, tayo ay nagsiserve sa Panginoon. Kaya tayo ay, we are saved to serve. Katulad ni Paul, siya ay na-save to serve. Amen? Katulad, na-save rin tayo by the grace of God through faith in Jesus, and now we are serving the Lord Jesus. We are serving sa ating community, sa family, sa ating mga loved ones. We repent of our sins, sa ating mga wrong beliefs, mga wrong doings, at nakilang natin ang Panginoon. Tayo binigyan ng assurance na maging sons of God, daughters of God, John 1:12. Kaya ang Panginoon ay binibigyan ng chance yung mga tao sa Book of Peter, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Kaya dito, 2 Peter 3:1. Kaya dito sa Lucerna, iniisip ko wala dun sa ibabaw na yan, sa mga individual, nabigyan ng babasin, nasira pa na, dito sa likod, nasira pa na, dito, di pa, pero nakapaginiman siya ng mga about sa religious. Dito ako sa nabigyan ng babasahin. Kahit sa housing man, sa mga kapitbahay, mga nasiran ko na, sabi ko kaya kung sa dami ba namang nasira, no? Imagine ilan ang nabigyan ng babasahin na, bilang sabitan na tayo, mga 1,500 plus na na-gospel tracts, ang solidin 1 year and 7 months natin, 1,500 gospel tracts ng tao. Tapos ang tumanggap sa Panginoon ay 116 plus 73,
sila yun. 180, mga 180 plus. Pero ang ko lang, kahit nasira, nabigyan mo ng babasahin, may invitation, kaya tumanggap kay Jesus bilang Lord and Savior, kailangan ay, may simba, no? ano kaya problema? Pero kahit ipaloob mo pa, kahit sabihin mo simba ka, hindi man gyapon, no? O ano ba sabi ko, ano ba talaga ang pagman? Nabigyan ng basahin, na-invite man, na-surrendering man, tapos yung mapasimba ay ayaw lang. Maybe siguro dahil sa lugar natin ay natakot sila pumasok dito sa Lacerna, or maybe tamad lang, or maybe ayaw lang ng katawan nila, mas gusto nila mag-cellphone, mag-wifi na lang sa loob ng bahay, mag-piso wifi, o maybe lakwat siya lang, or maybe sa barkada. Pero kung mga hati-hatihan na mga birthday, mga sabay-bay mapunta, maligo sa beach, ang katawan, or basketball, masig-asig yung katawan. Pero pagdating sa masimbat na mag-worship sa Panginoon, matingin ng Word of God, tamad, no? Dito sa Pilipinas. Pero doon sa Iran, dirikwan sila doon, active, pero kanyan doon lang sila sa mga underground, agok lang, nag-pray lang sila, nag-pray, nag-abasa Bible, what Bible, memorize lang. Maybe sa China ganun din, o sa North Korea, no? Kung sila, nang wala silang ganitong tipon-tipon, wala invitation, sila na. Sa China, sabi sa Iran, ay wala sila man ng pastor, kumbaga sila lang ba, nag-fellowship lang, palakasan, ay pinapatay kasi sila pag mahulihan. Ay pero dito sa Pilipinas ay gabaha ng Bible, gabaha yung mga messages sa Facebook, sa internet. Tapos ay, kung isipin mo doon sa wala, no? Pero kung may kung kasi ibibigay ayuda, no? Simba ka, may 3 kilong bigas at sardinas at noodles. Abo ko simba, no? Pero kung mag-ibibigay, wala. So, minsan ay, pero ganito lang, parang sinabing, parang nakuha ko na sa isang pastor na si Doug Season ba, sa Ginsang. Ang kanyang anak ko na ay manufacture na na personal assistant na kano. Di ba may kano rin na bata? Ay anak ng pastor doon ay. Sabi niya, tinawag ka man na, gapre siya sa World Mission Conference, makita ko. Tinawag ka ng Panginoon para hindi mag-build ng malaking simbahan. Tinawag ka ng Panginoon para mag-win ng kaluluwa. Ay, pero parang yung sinasabi na to ay parang angkop sa kakot. Hindi mo matulog ako makabuild big church man, aral sa mga ibang mga big building, big attendance ay doon ko man matulog makabuild big church. Pero ano nga ba ito ni Pastor Doug Season na tinawag ka para ma-entertainment. Tinawag ka para mag-win ng kaluluwa. Ibig sabihin mag-soul winning, mag-share ng gospel. So parang naisip ko, parang angkop man gapon na panawagan pa gano'n, no? Di man, or maybe din tiwalaan lang tayo ng Panginoon ng 10 people, 20 people, hanggang 30 people lang. Di ba naman tiwalaan ng Panginoon ng 100 people, 500 people, 1,000 people. Ibig sabihin ay, small or big, guys, pag sa Panginoon Jesus, Panginoon naman, importante maging faithful lang. So, ganun, no? So, hindi lang tayo ma-discourage pag, ganito lang kami kadami. Si Lord Jesus nga 12 lang sila, no? Hodas pa yung isa. Di ba, no? So, importante lang ay patuloy lang sa Panginoon. So, ganito naman ang yung sa Laguna, nasabi ng pastor na, pag ayaw na makinig man na yung lugar na to sa Binyang or sa San Pedro o sa Montoro, punta naman tayo sa mga ibang lugar. Kung ayaw makinig ng taga Muntinlupa, punta naman tayo sa Cabuyao. Kung ayaw makinig ng taga Cabuyao, punta tayo sa Santa Rosa. Parang ganun ibig sabihin ay kung ayaw makinig dito sa Lacerna ng mga tao at nasira naman sila, kahit sa Katoliko nga hindi kasimba, kasi punta naman tayo sa ibang kalye, ibang baryo, parang ganun. So parang ganun ang mangyari niya. So importante lang ay
nagpatuloy at nag-share ng gospel. So tama yan, hindi ka man tinawag ng Panginoon kayo, hindi kayo tinawag ng Panginoon na mag-build ng big church, pero tinawag kayo to go win souls. At angkop talaga sa akin. Imagine, no? Nasira na tayo bilang sa Bitanina, no? Hindi, pagkasama doon yung paano, yung inisip ko yung mag-mission ako before, ang nabigyan ko ng gospel tract yun ay 7,000 ang sakon pa ako sa dati ko pa sa Laguna, 7,000. Tapos ang nasulwinin ko noon, tumanggap sa Panginoon, mga 2,000. Tapos nung sa clanback na ako, ang isama ko pa sa Laguna na nag-Bible school na 7 years, ay 3,000 na nga ng bilang ko doon eh. Pero sobrang aron. Oh, tapos 1,000 ang nasulwinin. Oh, intay sa Bitanin na kita, ay atong 1 year, 1,087 at 116 ang tumanggap pa na baptism. At nung from July 2025 hanggang January 2026 ay na 500 plus at 189 ang tumanggap, no? Yan sa Panginoon. So, pero alam nyo, kung isipin mo, no, alam mo, mas bigyan ng babasahin, mga more or less 12,000. Pero yung iba nun sa Laguna, Muntinlupa. Pero ang populasyon ng Aklan, mga 550,000 o 600,000 na populasyon. Yung sabihin ay, kunti pa rin pala. Kala mo dami na, no? Pero kunti pa rin. Kaya, yung sabihin, marami palang dapat na iabot at masiran mo. Imagine. At dito nga sa Aklan eh, kung pa lang naman ang Bitani dito ay 4 pa lang, 4. So, sa New Washington na yan eh, ako sa tuhod na yan na Bitani Makati, ako sa tuhod sa New Washington na kita ay adopted. Anak tayo na adopted. So, by the grace of God, at least ay blessing man doon at salamat ng personally. At Pastor Yuli man siyempre, napahig man siya na maparecommission. So, marami pa matuod niya pa, no? Marami pang gagawin. Kaya, sabi nga namin ay kung, halimbawa, matanda na ako, no? Tapos si Gigi na pastor, no? Tapos si matrabaho siya na sa Canada, si Manali sa Canada, ako sa Canada. Padala ka namin, Jay, bastante ka sa suporta. Bilhin kami ng lupa, na kotse, tapos ay pagkain. Yun, no? O, si Jomar man, bastante, no? May mga trabaho na, so bastante na yung lupa. Kasi pag-pray lang natin, no? At siyempre ang pag-pray nyo rin na outside Poblacion Calibo lang, ay kuha natin, no? Makaka ng lupa outside Poblacion Calibo. Nakabilis clarity ng may alok sa kanyang lupa, no? Pero sa Montigario, no? Pan lang, naayuan niya na 2,500 lang, pero 500 square meter. May umabot lang yun ng 1,250,000. Wow, no? 500 square meter, mag-put out. So, 1 million. Ano kung buksidor lang yung membro, no? Isang boxing lang niya yun, eh. Sobra-sobra. Pero siyempre sa Panginoon tayo mag-tiwala. Kung naman mo di pag dumating si Lord Jesus ay trabaho lang tayo. Matamat lang importante may good health lang tayo. Kasi sa batong kung turo ka mo na dapat maganda yung sa labas ng simbahan, maganda yung stage, maganda yung CR. Inisip ko ay magagawa mo lang yan kung bastante budget mo. Kung ako mag-budget ay dito yung propaganda, budget. Pero nga nagbigay ng security dito ng 1,000 pesos sa block. Kasi sa mga lobby. May iba na. Ito ba? 1,200 o 1,000. Basta nagbigay siya. So, praise the Lord. Matamat lang.
ano na ang will ni Lord. Matandi high, nagkapanan tayo. Nagka-win souls lang. Yan ang mahal. Kaya kung may na-win ka na kaluluwa, John, si Stephen, si hindi na, ikaw mo lang para i-record natin. Kasi may na-accomplish lang ba tayo. Yung alam, no? Pag yung mapasimba lang naman yung problema, no? So, dami na nabigyan o basahin, no? At nasulining, pero mapasimba ay hindi lang talaga, no? Yung tao, hindi lang. Or gusto na talaga convenient na lugar na convenient at accessible. So, gano'n. So, anyway, na iparanas ni Lord na ganito ito, pero hindi naman forever na dito lang tayo. Siyempre, God desire man ako na outside poblasyon kalibot. Kasi kung mag-atatian, hindi kita kasimba ulit. So, alaman man natin kung ano totoo. Alaman nasa tama naman tayo. At hindi porke konti, mali, no? Ikaw lang o ako lang plus God equals majority. Importante natin ay Bible, no? Word of God, King James Version, ating faith and practice based sa Word of God. Salamat. Our journey, our life journey in Christ ay hindi madali. Pero importante, patuloy lang. Amen? Okay, let's pray. Our God, our loving Father in heaven, salamat po Lord sa iyong salita at salamat sa buhay niya po sa Pablo. Despite na siya ay religious, lawyer, pero nakilaman kayo Panginoon Jesus at naging masagasig siya, nasave siya, nag-serve sa inyo Panginoon at siya naging apostle to the Gentiles at nakita niya Panginoon kung paano maglingkod sa inyo. Sabi sa charisma niya na your labor the Lord is not in vain. At sa amin rin naman, kayo magkalawin sa inyo. Islam, good health, at kagalaman ng lingkod sa inyo, long life, and financial provision rin, kagalaman ng lupa, na outside sa poblasyon Kalibo, kaya magkalawin para patayuan na Bethany Baptist Church Mission, Kalibo, Panginoon. Para rin sa mga next generation, kaya hindi ka pa doon natin Lord Jesus. So, malakas pa kami at mayroong pinapagawasan gawin na namin Lord. Salamat sa mga nabigyan ng babasahin, mga nasulwinin. Lord, nahirapan lang kami kung paano sila, bakit hindi sila nagkasimba. Ismay na tumanggap, hindi namin ang mga dahilan, mga convenient, o ano pa man. Pero in-trust namin sila Panginoon. Salamat na tinawag mo kami. Hindi lamang ng big church, hindi kami mga win souls. Salamat po bawat isa. Bless mo Lord sa mga desire namin na gamitin namin para sa kaluluwa na maligtas Panginoon at maglingkod din sa inyo. Matulad namin. Kayo po magpabay na manampalataya at mag-faithful sa inyo Panginoon at kayo po na susuporta sa gawain mo sa evangelism, foreign man o local Panginoon. Thank you po at salamat po. Friends, Pastor Nambli, ang Bethany Baptist Church Makati, Lord, ang anniversary, 2050, ang World Mission sa February 17 to 19. Lord, we pray, bless niyo po, provide the needs, ingatan niyo rin ang mga speaker, bawat dadalo, bawat mga manampalataya, mga member. We pray, Lord, na salamat na mayroon na 87 na foreign missionary from the church at mayroon pa another na 4 na standby pa ng mga convict. Salamat rin pa ng mga local, foreign, and missionary. Salamat kami dito sa plan na magkaroon din ng mga Bethany Baptist Church Mission sa lahat ng taon sa Panginoon. Salamat mabawat sa at kami rin Panginoon ay maging tatag lang Panginoon sa paglilingkod sa inyo. Salamat na our labor the Lord's not in vain. Purihin ka o Diyos, sila ang glory ng power. Thank you sa Holy Spirit. It is more the mga needs ng bawat isa. Ito man ay spiritual, material, financial, long life, good health, healing. Kaya po makaloob. In Jesus Christ's name. Amen. God bless us all. Good morning. Thank you.